okay na lang, parang maging professional na lang yung mga bata. Gumano ng ilang buwan, yung parang hirap na hirap ako na parang lahat na lang ng pinag-usapan namin from the beginning bago mag-sign ng contract, which priority for kids were school. Nawala lahat yun. Okay, pinagpasensyahan ko yun. And then after nun, ang nangyari na, umabot na sa puntong nakikialam na talaga ako. Nakikialam na ako kasi nakikita ko ng hirap ng mga bata sa tulog para i-adjust yung mag-rehearsal ng alas 2 sa launa ng umaga, tapos 8 na umaga umpisa hanggang alas 2 ng umaga yan. Eh, parang walang priority ka rin. Sabihin na kung napakababaw nga, pero isipin mo in one show, ilan silang artista? 30, 40? Bakit yung mga anak ko parating 8 a.m.? Bakit yung iba may 12, may 4? Bakit hindi pwedeng after school? Pwede naman yun eh. To the point na ako na gumagawa yun ng paraan. Ako na tumatawag sa mga EP or sa mga schedule master. Pwede, ako naman pwede yung iuro si Yana at si Ike ng alas 4 para naman makapag-school pa sila. Alam mo yung ganun? Pakikiusapan ko po ulit yun kung pwedeng i-release nila ng 11 or 12 ng ano. Just to compensate for the schedule that she gave na hindi man lang niya ako. Alam mo yun? Kaya dumating sa point ako tuloy na I had to put my foot down. Hanggang sa nagkainit na kami until may mga bagay na kaya papuntahin na sa mga parties. The kids were not comfortable whenever there was a party that they had to go to. If you said, no, hindi sisikat yung mga anak mo, ganyan. Kailangan mo padala dito. Eh, parang hindi lang appropriate kasi ang feeling ko, tagal ko na sa business na parang hindi naman ako sinubsubi dito daw sa mga artist na mga seniors or hindi naman ako. Alam mo yung point kong ganun. Hanggang sa dala, yung pinakamatindi talaga was when she asked me if she could take the 2 kids to Cebu. Sabi ko, dito na kung dadalhin yung 2 bata, sasama ko si Ina. Sasama mo si Ina. Pumili ka ako o si Ina. Sabi niya si Ina. Piyansa ako kasi kampanya ko dahil si Ina, ando doon. Si Ina kasi marunong lumaban yan. Pag no-wish na yan, CCS. Ano nangyari? Pagdating doon, sa Cebu, chinek yung maleta ng mga anak ko. Nagalit. As usual, parati siyang nagagalit. Bakit ang madre mga anak ko sa mga long dress, pants, clothes. Gusto niya parating jean, shorts. Eh, hindi nga pa pwede kasi may tatay yung mga anak ko na hindi pa payag. How long has been our life? Ang ginawa niya, nagbigay siya ng pera sa kapatid niya at sa pamangkin niya para samahan yung mga bata. Kasi alam mo na pumili na namin ng shorts. Shorts ha. Yun ang utos niya, shorts at high heels. Pwede tayo mag-study. Kaya, sinumbong sa akin, Ina yan, ma, pumili. Okay, sabi ko, go with the flow. Pag medyo feeling mo foul na at hindi na kayo komportable, call me right away. I'll book you the first flight out. They went to the party. Okay, fine. Si Ina, sinuot pa rin yung damit. Dala nila. Lahat. Pagdating doon sa party, sabi niya kasi parang ng pamangkin niya. Nagtaka lang ako kung bakit pwede mo naman i-introduce yung mga anak ko with the first time basis. Sige na siya ng mga artista ko or anak ni Nadia Montenegro. Paano ka kayo kilala single and virgin? Anong punto niya doon? Then on, Ina called me, sabi ko, straight to you. Ayaw nila sana hindi sila pinayagan. Piniretso pa sila sa casino. Pinasok na sa casino 15-year-old ko at 16-year-old ko. They stayed for 5-10 minutes just to please kita alam. Kasi alam mo yung understand mo. Dictator ko. She's a dictator. Hindi mo pwedeng hindi sundin yung gusto niya if not sisigawan sa ibang tao. She embarrasses naman her talents in front of everybody naman pag hindi nasusunod yung gusto niya. So sige, go with the flow. After 10 minutes, the kids said, inaantok na sila, akit na sila. They left their room, they went to bed. Ina called me. Kasi nalasok kami sa casino. Doon ako nag-freak out na. Tinawagan ko ni si Boy. Sabi ko, Dad, hindi na tama. I booked them the first flight out. So, pag uwi nila, na ako na. As in, ito na ako na. Nag-usap na kami ni Boy. Sabi namin ni Boy, hindi ganito na lang. Para hindi magulo. Tawagan natin. Ito sabi mo na, sabihin na,
nag-decide tayong dalawa na mag-aaral na lang yung mga bata. As peaceful as we could. Kasi matagal na ako nagre-reklamo eh. Gusto ko parang kung i-release man niya yung mga anak ko in a peaceful way. Anong time frame? Yan, kailan kayo stinap ni Tita? August, September? End of July. So, end of June. Mga May to. Mga End of June. April, May itong incident sa Cebu and everything. End of June. Yun na yung pinakagrabe na talagang until hindi na kami nag-uusap. So she would call the kids directly. Medyo may bili na ako noon na don't talk to her anymore, ganyan. Hanggang sa dumating sa point na hindi na kami professionals.